Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ruben. May mga karanasan ako sa kababalagan kasamang aking kaibigan na tawagin na lamang natin sa pangalang Manuel. Kababata ko si Manuel at hindi din kalayuan ang bahay niya sa bahay namin. Kapwa magsasaka ang aking magulang na sina Teresa at Ambunon. Ganon din ang hanap buhay ng kaibigan ko na sila Maria at Tandong. Sa aking kaninunuan ay may kakayahan na naglaho ng matagal na panahon at hindi na pinag-uusapan kung kaya't wala talaga akong alam nun. Naungkat lamang ito nang minsang may nangyari sa kaibigan ko at pinatingnan namin ito sa albularya. Kung ano man ang aming karanasan at kung ano ang natuklasan ko na tungkol sa aking mga ninuno, hayaan ninyong isalaysay ko ang kabuuan ng aking kwento. Nangyari ang karanasan namin ng aking kaibigan na si Manuel noong Hulyo taong 2013. Napagkasunduan naming magkaibigan na manglambat sa may ilog. Pareho kaming walang ginagawa ng mga oras na yon kung kaya't mas pinili naming mangisda na lamang para malibang at magkaroon na rin ng pangulam. Mataas ang tubig noon pero panatag naman kami dahil sa may sinasakyan kaming balsa na gawa sa kawayan. Kung tawagin nga sa amin ay lantay. Masaya kaming naglalakad papunta sa ilog. At nang makarating na kami, agad na naming tinanggal sa pagkakatali ang lantay. Pinili namin na pumunta sa gitnang bahagi ng ilog para doon maghagis ng dala naming pangdala. Nang makarating kami sa gitna ay agad naman kaming naghagis ng aming dala para makahuli kami noon. 3 oras kaming nanatili sa gitna hanggang sa nakarami kami ng huli. Pero sa panghuling hagis namin ng dala, merong naramdaman si Manuel na nagmamasid sa amin habang kami ay nanguhuli ng isda. Binaliwala namin ito dahil sanay naman kami na may pumupunta sa ilog na ibang tao maliban sa amin. Hindi naglaon ay nagyaya si Manuel na umuwi na. Ayon sa kanya ay hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Tinanong ko siya kung ano pero hindi din umano niya maipaliwanag sa akin. Habang naglalakad kami pa uwi ay tinanong ko siyang muli tungkol sa kanyang nararamdaman noon. At kung bakit maaga pa siyang nagyayang umuwi. Dati-rati naman ay hindi nagmamadaling nagyaya kapag nanguhuli kami ng isda ito. Ayon sa kanya ay meron siyang naramdaman na presensya. At ang presensyang ito ay hindi nagmula sa tao. Hindi niya may paliwanag. Kaya nga siya nagyayang pauwi noon. Ayon sa kanya ay ayaw niyang may mangyaring hindi maganda sa amin sa gitna ng ilog na ito. Kahit na hindi ko lubos maintindihan ang sinabi ni Manuel, napatango na lamang ako. Sinabi ko na lamang sa kanya na kinabukasan na lamang babalik para muling manghuli ng isda noon. Naging maayos naman ang araw na ito pero nang hapon na, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kung kaya't nanatili na lamang ako sa bahay. Kinabukasan ay bumalik ako sa bahay nila Manuel. Muli kong tinanong sa kaibigan ko kung mangingisda pa kaming muli. Sinabi ko rin sa kanya na sa ibang bahagi ng ilog naman kami pupunta. Narinig ko kasi sa kapitbahay namin na nangisda na sila sa bahagi ng lugar kung saan kami nangisda kahapon. Subalit nang magsalita na si Manuel ay nalaman ko na hindi magandang pakiramdam niya. Minamalat na yung boses nito at mayat maya ang kanyang pagubo. Dahil doon ay napag-usapan na lamang namin na ipagpaliban na muna ang pangingisda ng mga panahon na yon. Sumama na lamang ako sa iba kong kaibigan para malibang. Inabot pa ng 3 araw bago naging maayos na muli ang pakiramdam nitong si Manuel. Doon pa lamang kami muling nagkaroon ng pagkakataon na manghuli muli ng isda na siyang nakahiligan naming gawin. Nang pagkakataon na ito ay si Manuel ang pumili ng pwesto kung saan kami maghahagis ng lambat na gagamitin namin sa pagdadala. Napagkasunduan namin ni Manuel na siya ang magtatanggal ng isda at ako ang maghahagis ng dala. Masaya naman ang pagdadala namin dahil sa marami kaming nahuli noon. Nang walang ano-ano, ay nakaramdam ako ng malakas na hangin na umihip sa kinaroroonan namin. Kasabay nito ang pagkaramdam ko ng hindi kaaya-ayang presensya, kung kaya't iminungkahi ko kay Manuel na umuwi na kami. Pero hindi naman ito sumagot at nakatulala lang.
Walang ano-ano ay bigla na lamang siyang nagsalita ng, "Tol, may tumatawag sa akin." Tinanong ko siya kung saan ang tumatawag sa kanya. Pero muli na naman siyang natulala. Kung kaya't tinapik ko ang balikat niya at sinabihan na umuwi na lamang kami noon. Tahimik lamang si Manuel habang nakasunod sa akin dahil sa nag-aalala ako sa kanya kung kaya't pinauna ko siya sa paglalakad. Ganun pa man ay nahahalata ko sa bawat kilos ni Manuel ang takot at kilabot ng kanyang nararamdaman. Habang naglalakad kami ay muli na namang dumampi ang malamig na hangin sa balat ko. Kasabay nito ang pakiramdam na pananayo ng balahibo ko sa batok at maging sa magkabilang braso. Kinilabutan ako na parabang nanlalamig. Ilang sandali pa ang lumipas ay nakarinig ako ng maliit at matinis na boses na tinatawag ang pangalan namin ni Manuel. Hinahanap ko kung saan ang mga boses na yon, pero wala naman akong nakita. Ilang sandali pa ay bigla na lamang kumaripas ng takbo ang kaibigan ko. Naiwan ako noon. Hindi ako makatakbo dahil mabigat ang dala kong timba na may lamang huli naming isda. Mabuti na lang at may nakasalubong ako mag-asawa na papunta sa taniman nila ng mais na nasa tawid ng ilog. Kinausap nila ako kung kaya't saglit na nawala ang kaba at takot na nararamdaman ko. Nagdilang anghel din ang sunod-sunod na dumadaan sa lugar ng araw na yon. Kung kaya't tuluyan nang nawala ang takot ko, Sir Seth. Malayo na yung agwat ni Manuel sa akin ito. Hanggang sa nakarating na kami sa kalsada, marami ng taong dumadaan at maliwalas na ang lugar kung kaya't panatag na ako sa paglalakad. Si Manuel, hindi ko na nakita pa. Naisip ko na siguro'y tuluyan nang umuwi ito sa kanila. Dahil doon ay dumirekta na lamang din ako ng uwi sa bahay. Hinati ko yung mga nahuli naming isda. Naisip ko na ihahatid ko na lamang sa bahay nila ang hati niya. Nang naibigay ko na sa aking nanay Teresa ang isda ay nagpaalam ako na pupunta na muna ako sa bahay nila Manuel para ihatid ang hati niya sa aming huli noon. Gusto ko din siyang tanungin kung bakit niya ako iniwan ng hindi man lamang nilingon. Pakiramdam ko tuloy ay wala siyang pakialam sa akin at sa pagkakaibigan namin. Palagi niya kasi akong iniiwan pagdating sa mahirap na sitwasyon. Inisip ko na marahil ay wala siyang pakialam kung mapaano man ako. Ang mahalaga sa kanya ay niligtas niya ang kanyang sarili. Pagdating ko sa bahay nila ay kaagad kong nakita ang kanyang ina. Hinanap ko sa kanya si Manuel pero ako ang tinanong niya kung ano ang nangyari sa lakad namin noon. Umuwi umano ang kaibigan ko na mataas na naman ang lagnat at takot na takot. Pinuntahan namin ito sa kanyang silid at doon ay nasaksihan ko kung paano manginig si Manuel. Ako pang nautusan ni Aling Marites na tawagin ang albularyo sa lugar namin. Si Lola Rita. Dahil sa pag-aalala ko sa kaibigan ay dali-dali kong pinuntahan ng matanda. Mabuti na lamang at naroroon ito. Dali-dali na rin tong sumama sa akin papunta sa bahay nila Manuel. Kaagad na sinuri ni Lola Rita si Manuel. Saan ba nanggaling itong batang ito? Abay hindi lang ito ang unang beses na napaglaruan siya ng kama-kama. Ang kama-kama po ay uri ng lamang lupang nauugnay sa duwende. Pero ang mga kama-kama ay mapaglaro na hindi delikado. Ay naman kay Aling Maria na ako ang tanungin ni Lola Rita. Dahil kaming dalawa lang naman ang laging magkasama noon. Hindi naman ako nag-atubiling sabihin kay Lola Rita na sa ilog lang naman kami pumunta para mangisda. Sinabi ko rin na maging ako man ay nakakarinig ng mga maliliit na boses pero hindi ako nakatakbo ng mabilis dahil sa ako ang nagdadala ng mga huli namin noon. Medyo marami-rami ron kung kaya't may kabigatan din. Tumangulang naman si Lola Rita. Hinipan lamang niya si Manuel ng luya sa noo. Pagkatapos ay kumuha ito ng dahon ng luyang dilaw na nasa bakuran lamang ng bahay nila Manuel. Winisikan niya yun ng konting asin. Pasimple niyang ginuhitan ng krus ang noo nito. Mga palad at talampakan gamit ang dahon ng luyang dilaw na yon. Pagkatapos ay inilapat niya sa noo ni Manuel ang dahon at tinalian ng kulay puting tela. Pagkatapos niyang magamot si Manuel ay ako naman ang pinaupo ng ginang sa upuan sa balkonahe ng bahay nila Manuel. Titingnan niya kung ano ang nangyari sa akin. Pero taliwas sa ginawa ng ginang kay Manuel ay
Inilahad niya ang kanyang palad sa palad ko na parabang nakikipagkamay ito. Ginawa ko yon. Pero sa halip na mag-alala ay nakita ko kung paanong sumilay ang mga ngiti sa labi ng albularya. Hindi ko akalain na sa iyo ko mararamdaman ang matagal nang naglahong kakayahan ng iyong ninuno. Wika sa akin ni Lola Rita. Napakunot ang noo ko. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Wala akong alam na may kamag-anak akong may kaalaman sa panggagamot. Anak ka ni Teresa at ni Ambo, di ba? Tanong ni Lola. Tumango naman ako dahil doon ay muling napangiti ang manggagamot. Ayon sa kanya ay may kapatid ang yumao kong lola. Tiyahin ng aking ama. Ang tiyahin na yun ng aking ama ay isang albularya. Pero nabaliw ito dahil sa hindi niya ginampanan ng kanyang tungkulin. Ayon pa sa albularya na likas sa dugo namin ang pagiging albularyo. Pero hindi ito binibigyang pansin ng aking pamilya. At ngayon, ang kakayahan ng matagal nang naglaho sa pamilya namin. Nananalaytay umano sa akin noon. Magiging isa kang albularyo. At kung hindi ako nagkakamali ay matagal nang nagpapahiwatig sa iyo ang gabay mo na isang kama-kama. Hindi mo lang ito pinapansin. Kaya yan, ang kaibigan mo ang ginawa niyang instrumento para pagtuunan mo siya ng pansin ngayon. Hindi ko naman alam kung anong isasagot ko sa albularya sa batang isip ko. Gawa ng ngayon pa lamang ako nakarinig ng ganitong usapin tungkol sa pagiging albularyo. Nasa 13 taong gulang pa lamang ako ng mga panahon na yon. Kung kaya't wala akong naiisip kundi ang paglalaro at pangingisda. Ni ang pag-aaral ay hindi ko masyadong naiisip ng mga sadaling ito. Tamad ako mag-aaral. Puro pangingisda ang nasa isip ko. Wala din akong hilig makipaglaro sa ibang kabataan. Tanging si Manuel lamang ang palagi kong kasama dahil pareho kami ng hilig gawin. Tinanong ako ni Lola Rita kung alam ba ni tatay ang kalagayan ko. Humiling naman ako sa tanong niya. Kahit ako man, wala akong alam na nananalitay sa katauhan ko ang dugo ng manggagamot eh. Dahil gumagabi na rin kung kaya't napag-isipan ko na umuwi na. Pero bago pa man ako umalis ay sinabihan ako ng nanay ni Manuel. Natanggapin at pag-aralan ko na ang pagiging isang albularyo. Nang sa ganun ay may maaasahan na silang manggagamot kagaya ni Lola Rita. Sinabi ko na kakausapin ko na muna si tatay. Hindi ko alam kung ano ang mga ginagawa ng mga albularyo. Hindi na ako nagtagal pa sa bahay nila Manuel. At dahil tapos na rin namang gamutin ng albularyo si Manuel, kung kaya't magkasama na lamang kaming umuwi noon. Madadaanan ko ang bahay ni Lola Rita bago tuluyang makauwi sa bahay namin. Sabay kaming naglakad pa uwi noon. Marami sana akong katanungan na itatanong sa matanda pero hindi ko alam kung paano at saan ko sisimulan ng pagtatanong. Katakataka namang hindi ako kinakausap o tinatanong ni Lola Rita tungkol sa nararamdaman ko. Pero bago pa man kami nagkahiwalay, ay nagwika ito na pupunta ito sa bahay namin kapag natapos na ang kailangan niyang gawing kinabukasan. Kailangan niya umunong makausap si tatay tungkol sa nakita niya. Tumango ako at nagpaalam sa kanya na uuwi na ako dahil madilim na. Pagdating sa bahay, narinig ko pang pag-uusap ng mga magulang ko. Nagsitanungan sila kung saan ako pumunta. Sasagot pa sana si nanay pero nakita na ako ng bunso kong kapatid na papasok ng bahay. Pagkatapos magmano, ang kaninang galit at may bahid na pag-aalalang boses ni tatay ay napalitan naman ng kapanatagan. Tinanong niya kung saan ako nanggaling. Kinuwento ko naman ang lahat. May nakapagsabi sa akin na pumunta ka sa bahay nila Manang Rita. Anong ginawa mo doon? Tanong ni tatay. Kinuwento ko din sa kanya kung ano ang nangyari at kung bakit ako pumunta doon. At sinabi ko rin na pupunta si Lola Rita sa bahay sa mga susunod na araw dahil may sasabihin ito sa kanya. Tumango lang naman si tatay sa mga sinabi ko. Gusto kong tanungin si tatay tungkol sa pagiging albularyo pero hindi ko alam kung paano. Nasa pagkainan na kami para maghapunan ng napansin ni tatay na balisa ako noon kung kaya't tinanong niya ako kung anong nangyari.
Doon na ako nagkaroon ng lakas na loob na tanungin ito at kung paano kami nagkaroon ng dugong albularyo. Ayon kay tatay, na ang lolo sa tuhod ng aking lolo ay may dugong babaylan. Nasa katauhan na nila ang pagkakaroon ng dugo ng manggagamot mula pa sa kanilang kanununuan noon. Sinabi din ni tatay na noong bata pa siya, ay isa sa kanyang lola na kapatid ng kanyang lolo ang nagkaroon ng tawag ng pagiging albularya. Pero hindi nito ginawa dahil ayaw ng kanyang lola na maging manggagamot noon. Dahilan para mabaliw ito at nagpalaboy-laboy kung saan-saan. Hanggang sa isang araw, tinawag na lamang sila ng kapitan ng barangay dahil natagpuan na lamang ang kanyang tiyahin na wala ng buhay. Doon na nila nakuha ang katawan nito sa sitio na malayo sa lugar nila. Simula din noon ay wala na sa pamilya nila ang nagkaroon ng senyales na may tawag ng pagiging manggagamot. Sabi po ni Lola Rita, ako daw yung tinatawag ng pagiging albularyo, tay. Pagkikwento ko. Tila ba nabalisa at nabigla si tatay sa sinabi ko. Nagkatitigan din sila ni nanay. Halos hindi siya makapaniwala sa sinabi ko na yon. Tinanong niya ako kung kailan yun sinabi ni Lola Rita. Sinabi ko naman kanina lang. Kinuwento ko na rin sa kanya kung ano ang nangyari sa kaibigan ko na si Manuel. Hindi naman nakapagsalita kagad si tatay. Wala akong alam pagdating sa pagiging albularyo. Hindi naman ako nakakaramdam ng kung ano sa aking katawan. Hindi ako nakakakita ng kung anong bagay na masasabi kong tinatawag ako ng ganitong klaseng larangan. Ganun pa man ay sinabihan ako ni nanay na hanggat wala pa naman akong nakikitang senyales nun. Mag-aral na muna ako ng mabuti. Nang sa ganun ay hindi ako mapag-iwanan sa huli. Dumating ang araw na pumunta si Lola Rita sa bahay. Kinausap niya si tatay. Tinawag niya rin ako para makinig sa kanilang usapan. Dahil bata pa lamang ako kaya't hindi pa ako maaaring sumagot sa kanila noon. Ilang sandali pa ay tinanong ako ni Lola Rita kung may nararamdaman na ba akong kakaiba. Kung may nagpapakita ba sa akin sa panaginip ko o kahit nasaan. Sabi ko wala. Pero nakakita ako ng maliliit na lamang lupa na kung tawagin ni Kamakama noon. Hindi lang naman ako ang nakakita sa mga nilalang ng araw na ito kundi si Manuel. Ang pinagkaiba lang namin ay nilagnat at nanginig si Manuel samantalang ako naman. Hindi. Tumango na lamang si Lola Rita sa sinabi ko. Dahil doon ay sinabi ni Lola Rita na marahil normal lamang sa ngayon dahil wala pa naman ako sa tamang edad. Sabi naman ni tatay kay Lola Rita noon, kung sakali man na totoo nga nasa akin nanumbalik ang kakayahan ng angka namin sa panggagamot. Si Lola Rita ang gumabay sa akin. Tumango naman ang matanda at sumangayon. Habang ako ay hindi na lamang pinansin pa. Bata lang ako at laro pa noon ang nasa isip ko. At yung libangan namin ni Manuel na pangingisda. Dahil sa nangyari sa amin ni Manuel sa ilog, pinagbawalan na kaming mangisda noon. Hindi na pinapayagan si Manuel ng kanyang ina na bumalik pa dito. Kahit ako, hindi na rin pinayagan ni tatay. Lalong-lalo na kung hindi siya kasama. Kung kaya't bihira na lamang akong makakapunta sa ilog. Maswerte na lamang ako kapag hindi abala si tatay sa gawain sa bukid. Doon lamang ako nagkakaroon ng pagkakataon na makapunta sa ilog na yon. Hindi naman na namin muling nakita pa ni Manuel ang nilalang kaya naisip namin na baka sa ilog lamang ang kamangkama na yon. O hindi kaya tinatakot lamang kami ng mga lamang lupa dahil sa kakulitan naming magkaibigan. Hindi pa rin ako nakakaramdam ng kakaiba. O hindi kaya nakakaramdam ng mga senyales ng pagiging albularyo. Kung kaya't naisip ko na baka nagkamali lamang ng akala si Lola Rita. Kahit hindi kami nakakapunta ni Manuel sa ilog, may natuklasan naman kami na bago namin kinahihiligan. Pangunguha ng prutas sa kakahuyan. Naisip naming dalawa na maaari kaming kumita kapag binenta namin ng mga prutas sa aming kaklase. Nagkataon na uso na yung santol kung kaya't sinubukan naming umakyat sa puno na palagi naming dinadaanan papuntang eskwelahan. Ang daanan na ito ay walang kabataan na dumadaan, lalo na sa tanghali. Kuno-kuno ang daan na ito na may nambabagat na aswang sa lugar. Meron kasi itong mayabong at malalagong puno ng tinatawag nilang Chinese bamboo. Na ayon sa matatanda ay ginagawang taguan ng aswang kapag nang tatambang sa lugar.
Takot naman noon ang mga kabataan pero hindi ko alam kung bakit tila ba hindi kami nakakaramdam ng takot ni Manuel. Isang araw, napagpasyan naming pumunta sa lugar pagkatapos ng klase namin sa umaga. Total ay malapit lang naman ang lugar na yun sa eskwelahan. Bali paglabas namin ng bakod ng eskwelahan ay maglalakad lamang kami ng saglit sa maliit na eskinita. Sa dulo ng makipot na daan na yun ay may pilapil at napapaligiran ng taniman ng palay. Tatawid lamang kami sa dalawang pinagdugtong na pilapil noon. Sa tawid ay naroroon ng maraming santol at puno ng kaimito. Nakahilera ang mga puno ng prutas kung saan din naroroon ang mga puno ng Chinese bamboo. Mabilis kaming nakarating ni Manuel sa lugar. Umakyat kami dala ang bag namin sa taas ng puno. Sa kung anong kakulitan namin ay doon namin naisipan na kumain sa taas ng punong yon. Tandang-tanda ko pa naman ng ulam ko na inihaw na toyo. Yung kay Manuel naman pritong itlog. Pinagsaluan namin ang baon namin sa taas. Komportable pa kaming naupo sa sanga at kumain habang masayang nagkikwentuhan. Pagkatapos namin kumain, kahit hindi pa nakainom ng tubig ay dali-dali na kaming kumuha ng bunga ng santol. Tinikman pa muna namin kung matamis ba yung bunga ng santol doon. Natuwa naman kami sa aming nakuha dahil napakatamis ng bunga. Kumuha kami ng marami. Sa isip-isip namin na ibibenta namin sa mga kaklase namin ang santol ng piso isang piraso. Halos hindi na namin makayanang dalhin ang bag namin sa dami ng aming nahuli o nakuha. Ganun pa man ay sinikap pa rin namin na madala ito sa paaralan. Pagdating doon, nagsidatingan yung mga kaklase namin. Sino bibili ng santol dyan? Piso isa lang to. Di kayo magsisisi, matamis to. May mga bumili. Nung una pa isa-isa lang pero nang nalasahan na nila yung santol, bumili silang muli. Naabutan pa yun ng aming guro kung kaya't maging siya ay bumili na rin. Hindi pa ito nakontento at nagwika siya na bibili siya muli kinabukasan. Ganon din ang iba pa naming kaklase kung kaya't tuwang-tuwa talaga kami ni Manuel. Muli kaming nagkasundo ni Manuel na babalik sa lugar kinabukasan noon. Sumang-ayon siya dahil maging siya man ay nagkapera ng hapong ito. Uwian na sa hapon kung kaya't masigla kaming umuwi. May pera kami at bukas ay magkakapera pa ulit. Ang galing tol, nagkapera tayo. Hindi man tayo nakapangisda, may pangbili naman tayo ng isda. Sabi ni Manuel. Sa lugar din naman kasi namin Sir Seth may naglalako talaga ng isda tuwing hapon noon. Kadalasan pa nga ay nadadaanan kami ng manlalako na ito habang naglalakad pa uwi. Nang hapon na yon, ay na nga, dumaan ang manlalako ng isda. Murang-mura pa yung binibenta niyang isda noon. 31 balot. Dahil may pera kami kung kahit nagsibili kami ni Manuel. Dinala namin ito sa kanya-kanya naming bahay. Pagdating ko sa bahay ay nagkataon naman na nasa labas si tatay kausap si Lola Rita. Nagtaka si tatay kung saan nanggaling ang isda na dala ko. Siyempre kinuwento kong binili ko. Kinuwento ko din naman kay tatay kung saan ko nakuha yung pangbili ko noon. Hindi pa sana maniniwala sa akin si tatay. Pero alam naman niya kung nagsisinungaling ako o hindi. Ngumiti na lamang siya ng hapon na ito. Maayos na lumipas ang gabi na yon. Kinabukasan pagkatapos ng klase namin sa umaga ay muli kaming bumalik ni Manuel sa lugar kung saan kami nanguha ng santol. Habang nasa taas kami ng puno at masayang nangunguha, may nakita kaming matandang babae sa unahan. Nakatungkod dito na para bang hindi na dito kayang maglakad ng malayo. Pero parang may kakaiba sa kanya. Sa lahat ng matandang nakikita namin ay kakaiba ang natatanaw namin mula sa ibabaw ng puno na yon. Sumisingot ito sa hangin na animoy may inaamoy-amoy. Nagkatinginan kami ni Manuel. Gusto sana naming bumaba na sa puno ngunit nakita namin ang matanda na tumingin sa direksyon na aming kinaroroonan. Natatabunan kami ng mga mayabong na sanga at daon ng santol. Pero pakiramdam namin ay tumatagos ang mata ng matanda. Nang tingnan ko si Manuel ay umiiyak na ito. Gusto na niyang sumigaw pero sinenyasan ko siya na manahimik at huwag gumawa ng anumang ingay. Maya-maya ay unti-unting naglakad ang ginang papunta sa lugar kung saan naroroon ang puno ng Chinese bamboo, kung saan malapit kami.
Pero nakarinig kami ng mga tawanan ng kalalakihan. Nagulat din ang matanda nang marinig niya ang mga tawanan yon. Nang tumingin ako sa pinanggagalingan ng mga boses kung saan nasa kabilang bahagi ng lugar, nakita namin ang mga kalalakihan na may pasan ng mga sako ng palay. Nag-uusap sila habang naghahakot ng palay kung kaya't imbis na dumiretso ang matanda kung nasaan ang mayayabong na Chinese bamboo, bigla na lamang itong tumalon sa mataas na damuhan sa baho-baho. Isa po kasing uri ito ng damo na mataas at sobrang baho nun. Kinuha namin ni Manuel ang pagkakataon na yun para bumaba ng santol. Tumakbo kami ng mabilis at tumawid sa pilapil pabalik ng eskwelahan. Nang nakatawid ay muli naming tiningnan ang lugar kung saan tumalon ang matanda. Pero wala na kaming nakita noon. Sa halip ay isang napakalaking asong kulay itim ang naroroon. Nakatanaw ito sa amin sa tawid ng palayan. Dali-dali kaming tumalikpod ni Manuel at bumalik na ng eskwela noon. Sa kabila ng takot na naramdaman ay nagawa pa rin namin pumasok at kagaya ng ginawa namin kahapon ay binenta namin ang dala naming santol. Nagwika pa yung mga kaklase namin na bibili ulit sila sa kinabukasan. Pero ang sabi namin ni Manuel, wala nang santol, ubos na. Maayos kami nakauwi ng hapon na yon. Pero kinagabihan ay nilagnat ako. Nakarinig din kami ng mga pagune ng nilalang na bihira naming marinig dati. Huni ng ibong wakwak yon. Marahil ay narinig yon ni tatay kung kaya't narinig ko siyang bumangon sa kanyang higaan sa kabilang silid. Dahil doon ay bumangon na rin ako. Hinawi ko ang kurtina na nagsisilbing pintuan ng aking silid. Lumabas ako at tinanong si Papa kung malapit ba ang nilalang na naririnig kong humuhuni nun. Hindi man siya sumagot pero tumatango siya. Pagbalik niya ay may daladala nitong 4 na piraso ng garab. May tig-2 kasing silang garab ni nanay na ginagamit nila sa pag-aani ng palay. Ibinaon ni tatay ang garab sa uluhan at paanan na bahagi ng sahig ng papag kung saan ako nakahiga. May silong kasi ang bahay namin. Walang bakod at sarado ang silong na yon. Kung kaya't kahit anong uri ng nilalang ay pwedeng sumuhot sa silong ng bahay namin. Pinaalis mo na sa akin ni tatay ang banig. Nilagyan niya ng karton ng sahig bago niya pinalatag na muli ang aking higaan. Hindi naman na lumabas ng silid ko si tatay ng gabing yon. Sinamahan niya ako sa silid ko. Ilang sandali pa ay may narinig kami na parang bumunggo sa haligi ng bahay. Narinig pa namin ang pag-igik ng nilalang na may tumama ito sa garab na ibinaon ni tatay sa may sahig nun. Nakita pa namin na gumalaw ang garab na kaagad namang kinuha ni tatay. Habang ako ay mabilis na tumayo at binuksan ang ilaw na nasa loob ng silid na yon. Nagulat ako nang nakita ko ang garab na may dugo. Napakalansa ng dugo na tumutulo pa sa sahig. Kaagad na dinala ni tatay ang garab sa kusina. Binudburan niya ng asin ang garab at binuhusan ng suka na noon ay kinuha ni tatay sa sinamakan na may maraming sili. Pagkatapos ay nagsiga si tatay sa buhan at isinalang niya ang garab na may dugo. Ayon kay tatay ay isa yon sa paraan ng sa ganon ay hindi gumaling ang sugat na natamo ng nilalang na nagmula sa garab na ito. Kinabukasan hindi ako nakapasok sa eskwela. Tinanong ako ni tatay kung anong ginawa ko kahapon, kung bakit ako hinabol ng aswang. Kinuwento ko naman yung ginawa namin ni Manuel. Napagalitan pa ako ni tatay at niyaya nang pumunta sa bahay nila Manuel. Pagdating namin ay doon si Lola Rita. Nang nakita niya kami ni tatay ay napailing na lamang ang matanda nun. Kayo talagang dalawa? Nung una kamakama ang humabol sa inyo. Ngayon na may aswang. Maging si tatay ay napailing na rin sa kalokohan namin. Sinabi ni Lola Rita na nakapagtataka dahil sa hindi umano nagawa ng nilalang na mabiktima si Manuel. Kahit pa medyo malubha ang marka ng aswang sa kanya. Sinabi naman ni tatay kay Lola Rita ang nangyari kagabi at kung ano ang ginawa niya sa garab na nakasugat sa nilalang na yon. Tinanong ni tatay kung may idea ba si Lola Rita kung sino ang kuno-kunong aswang sa lugar namin. Ayon naman sa kanya, papunta na siya sa tirahan nito nang dumating kami ni tatay. Niyaya ni tatay si Lola Rita na puntahan na nila ang bahay ng sinasabing aswang. Nang nakaalis na ang dalawa ay pinagalitan kaming dalawa ni Manuel ng kanyang ina. Humingi kami ng tawad kay Aling Maria. Kagaya ko ay nilagnat din pala itong si Manuel.
pero hindi naman lumala ang lagnat niya. Ganun pa man ay tinawag pa rin ni Aling Maria si Lola Rita para matingnan ang aking kaibigan. At doon nalaman ni Lola Rita na namarkahan ng aswang si Manuel. Ganun pa man ay hindi malala ang marka na yon, dahil sa hindi naman kami nilapitan ng nilalang na ito. Pagkalipas ng kulang-kulang 1 oras ay bumalik na rin si Tatay at Lola Rita. Wala na umano silang naabutan sa bahay ng aswang. Wala na doon ang matanda. Sunog na rin yung bahay nito, kung kaya't naisip ni Lola Rita at Tatay na kagabi pa umalis sa lugar namin ang matanda. Kung saan man ito tumungo ay walang nakakaalam. Ganun pa man nasabi na lamang namin na sana wag nang bumalik pa sa lugar namin ang nilalang na ito. Nagpasalamat na lamang kami ni Manuel dahil walang masamang nangyari sa aming dalawa. Pero simula noon ay natakot na kami ni Manuel na bumalik pa sa lugar kung saan kami nangunguha ng santol. Kung magtatanong kayo kung natuloy po ang pagiging albularyo ko, opo, naging manggagamot ako. Pero ayaw ni Nanay na magpatuloy ako sa panggagamot sa espiritual na pamamaraan. Sagaba lamang sa pag-aaral ko ang pagiging manggagamot. Kung kaya't isinuko ko na lamang yun sa isang babaylan na nakatira sa may Antique. Mula noon ay naging maayos na ang buhay ko. Si Manuel, maagang nag-asawa.